may isang armas na posibleng dumating sa Pilipinas at ito ang pinakakinatatakutan ng China. Hindi ito barko, hindi ito eroplano. Ito ay isang missile sistema mula sa Japan na dinisenyo para i-intercept ang pinakamapanganib na sandata ng China bago pa man ito makarating sa ating lupa. Ang tinatawag nating Type 3 CHUSAM o ang Type 3 medium-range surface-to-air missile ng Japan ay hindi simpleng anti-aircraft gun. Ito ay isa sa pangunahing depensa ng Japan laban sa cruise missile, mga sandatang kadalasang ginagamit sa unang strike capability ng malalaking kapangyarihan. At ngayon, ang Pilipinas ay maaaring maging susunod na bansang makakakuha nito. I-imagine ninyo ito, ang Japan ay nagtatayo ng air defense network sa kanilang southern islands, kasama na ang Yonaguni Island na nasa halos 100 kilometers lamang mula sa Taiwan at malapit na rin sa ating Batanes. Kung ang Pilipinas ay makakakuha ng parehong uri ng sistema, malilikha ang isang tuloy-tuloy na air defense shield mula sa southern Japan pababa sa Luzon. Para sa China, ito ay isang bangungot na maaaring maging totoo. Bakit ito nagpapagalit sa China? Dahil ang Bashi Channel, ang karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan ay ang pangunahing ruta ng Chinese Navy papunta sa Pacific Ocean. Kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng advanced air defense batteries sa Northern Luzon, anumang eroplano o missile ng China na susubukang dumaan sa Bashi Channel ay nahaharap na sa radar coverage mula sa dalawang bansa. Ang Bashi Channel para sa China magiging mas delikado at mas kontestado kaysa dati. Ang Type 3 ay may AESA radar, Active Electronically Scanned Array, na nagbibigay ng advanced multi-target tracking capability. At ang pinakaimportante, ang Japanese radar ay espesipikong dinisenyo para labanan ang electronic warfare at jamming. Yon ang pangunahing sandata ng China sa West Philippine Sea ngayon, ang pag-jam ng ating mga signal at radar. Kung ang Type 3 ay mapupunta sa Pilipinas, ang China ay mawawalan ng isa sa kanilang pinaka-epektibong taktika. Ngayon, ang katotohanan, hindi pa nire-receive ng Pilipinas ang Type 3 missiles. Wala pang signed contract, pero ang pundasyon ng transfer ay itinatatag na ngayon. Noong September 2025, ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay opisyal ng naging bisa. At noong January 15, 2026, ang dalawang bansa ay pumirma ng ACSA, Acquisition and Cross-Servicing Agreement, na nagbubukas ng pinto para sa Japan na magdala ng kanilang mga sistema sa Pilipinas para sa joint training. At ang kooperasyon ay lumalago ng mabilis. Sa ilalim ng bagong ACSA at RAA, ang Japan at Pilipinas ay nagpapalawak ng technical exchanges at joint training sa iba't ibang military systems. Hindi sila nagtatanong pa kung magkakaroon tayo ng advanced defense systems. Ine-ensure na nila na kapag dumating ang panahon, handa na ang ating mga tao. Ito ang tinatawag na capacity building at ito ay nangyayari na ngayon. At ito ang pinakakapanapanabik na bahagi. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy ay nagpahayag noong February 24, 2026, 2 araw lamang ang nakalipas, na ang Balikatan 2026 exercises sa April at May ay maaaring magsama ng training sa iba't ibang modern missile systems. Ang mga analyst ay nagsasabi, panoorin ang Balikatan. Kung makakita kayo ng Japanese 8x8 truck na may vertical missile canister sa Luzon, maaaring yon ang Type 3
o isa pang Japanese o Allied Missile System. Kailangan ng confirmation at ikukwento namin ito rito sa PKM. At makikita ninyo rito sa PKM ang unang paliwanag. Ang tanging hadlang ngayon ay ang Japanese domestic law. Dahil sa post-World War II restrictions ng Japan, hindi pa sila formal na makapagbenta ng lethal weapons tulad ng Type 3 missiles sa ibang bansa. Pero ang debate sa Japan ay nagbabago. Ang Japanese government ay aktibong tinatalakay ang pagbabago ng kanilang defense export rules. At kung mangyari ito, ang Type 3 ay hindi na magiging rumor. Ito ay magiging formal export candidate para sa Pilipinas. At may mas malaking balita. Noong December 2025, may ulat na nagsimula ang mass production ng upgraded na bersyon, ang Type 3 Chusam Kai. Ang Kai upgrade ay nagdadagdag ng kakayahan para harapin ang mas advanced na aerial threats. Kasama na ang mga next generation na sandata na kasalukuyang dinadevelop ng China. Ibig sabihin, ang missile na maaring mapunta sa Pilipinas ay hindi ang lumang bersyon, kundi ang pinakabago at pinaka-advanced na variant. At may mas magandang balita para sa ating ekonomiya. Sa ilalim ng ating Self-Reliant Defense Posture Act, ang mga foreign contractors ay kinakailangan ng mag-include ng technology transfer at local production components sa kanilang bids. At ang Mitsubishi Heavy Industries, ang manufacturer ng Type 3, ay isa sa mga posibleng partner kung matutuloy ang defense cooperation sa ilalim ng SRDP offset requirements. Kung matutuloy ang transfer, ang Pilipinas ay hindi lang bibili ng sistema. Posible tayong maging bahagi ng production chain. Kaya bakit kinatatakutan ng China ang lahat ng ito? Dahil ang Type 3 ay hindi lang isang missile sistema. Ito ay simbolo ng isang bagong realidad na ang Japan at Pilipinas ay nagtatayo ng iisang air defense network mula Yonaguni hanggang Luzon. Ang Bashi Channel, ang pinakakritikal na ruta ng Chinese Navy, ay magiging mas mahirap daanan. Hindi pa ito tapos na deal, pero ang pundasyon ay itinataas na. At para sa China, bawat hakbang na ginagawa ng Pilipinas kasama ang Japan ay isa pang dahilan para mag-alala. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.